Oh, halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lilsat Vlog. Ohayo, Team Lilsat. Hello mga bro. Today po is Friday. Pupunta ako sa City Hall kasi dumating na yung ni Kuya Jake, yung letter from the City Hall na okay na yung kanyang my number. Hala, yung letter pala naiwan ko doon sa taas. Sandali lang. Inutos ko lang kay Kuya Jerome. Arigato. Nigay kay Jack ne. Bye. Hindi tayo mag-aircon kasi pangtipid sa gasolina. And si Kuya Jerome today is rest day kaya siya yung maiwan sandali kay Jack. And si Kuya Jake pala nasa school na kasi back to school na nung Wednesday. So baway muna kasi magdadrive ako. Nandito na tayo sa City Hall. Ang bilis lang. Kunin ko lang yung my number card or alien card ni Kuya Jake. Kasi naalala ko yung si Kuya Jerome yung kinunan ko ng my number. Hindi ako pinakuha kasi hinanap yung alien card niya. So lalahin ko na lang din yung alien card at saka my number card ni Kuya Jake bukod sa kanyang letter from City Hall. Ito yung letter from the City Hall yun. Ayan. So tara na. Anytime naman nandito sa backpack ni Jack yung mga cards nila pati yung mga passports namin. And nandito to nakalagay sa sasakyan kasi pag emergency andito lang yung lahat sa sasakyan na sa labas na ng bahay naka-ready na. So tara na mga bro. Pasok tayo, City Hall. Okay naman yung parking ko. Tara na, let's go! Sa ano pala, next week, May 12, babalik din ako dito kasi kailangan akong may pirmahan sa second floor daw. Yung para sa hoy ko ni Jack. May kailangan akong asikasuhin dito sa May 12. So sa Monday yun, next week. Babalik ako dito. My number. Okay. Ako na ata yung next.すいません、おはようございます。子供さんのマイナンバーなんですけど、はい、お願いします。はい、大丈夫です。So, we are done. Ito na yung bagong my number ni Kuya Jake. Pero syempre, hanggang ano lang to. Pag nag-expire na yung visa nila sa May 6, 2029. Malayo-layo pa naman. Hindi pa po kasi permanent si Kuya Jerome tsaka si Kuya Jake. Kaya kailangan pang pinapalit-palitan yung kanilang my number card. Si Jack tsaka si permanent na siya. So kapag na-expired kasi yung visa, ibig sabihin, expired na rin yung kanilang my number card. But anyways, we are done with our City Hall today. Babalik tayo dito next week naman, Monday. Nag-change ako ng jacket kasi sobrang kapal naman na yung jacket ko eh. Mainit na. So tara, alis na tayo. Pupunta naman ako sa Gilmo Supermarket. Meron akong kailangan bilhin doon. Kasi naubusan na pala kami ng butter. Medyo hindi ako okay mga bro. Medyo makirot yung ulo ko. Actually kahapon pa, makirot-kirot yung ulo ko. Sabi ni Papang baka sobrang pagod ko lang to kasi nga sobrang busy namin this past few days. Pero okay naman ako, nakakagalaw naman ako ng normal. Yun nga lang, merong pitik yung ulo ko ba. Kakulang lang to sa maraming tulog or what, pahinga. So tara, punta naman tayo sa Gilmo Supermarket. Dito tayo sa Gilmo Supermarket kasi naubusan na kami ng gatas. Dito ko lang kasi nabibili yung 4.5 na 4.4 ba yun na gatas. Bibili din ako ng butter.
Napakadumi naman ang sasakyan ko eh. So dirty naman. Baka mamaya mag-ano ako. Maglinis ako ng sasakyan. So we are done with Giamo Supermarket. We are going home. Binaba ko kayo ng konti. Kasi baka makita tayo ng police. Tapos nag-vlog ako. So pasensya na, nakaharang yung manibela. Yun lang kayo sa baba. Wala na kayong choice. Diyan lang kayo. Kasi baka mahuli tayo kung nasa ibabaw kayo. Tara na, let's go back home. Saan natin yung pagkabilang bintana. We are back home. Gosh, we're here. So we are back home. Mabilisang haul lang to mga bro. Yung mga napamili ko sa Giamo Supermarket. Butter. Meron pa kaming 2 dosena dyan ng itlog sa rep. Pero bumili na rin ako ng another 2 dosena. Chicken. Bumili ako ng coffee ko. Kasi nakikita ko to palagi sa mga Korean drama. Meron pa kaming maraming ganito. May 3-4 na pack pa ata dyan. Galing doon sa mga ate ni Papang nung pumunta sila dito. Ang dami nilang iniwan na tinapay. Pero, kulang na yan. Kaya bumili pa ako ng 2. And ito yung gatas na lagi naming binibili doon. Yung 4.4. Pero pag nagda-diet kayo, lagi kong sinasabi before pa, pag nag-haul ako, pag nagda-diet kayo, hindi ko recommend itong gatas na to. Kasi mataas yung parang cholesterol nito, kaya siya creamy. Tapos, condensed milk. And yung parang, ano ba to? Nutella. So, ito, peanuts. Tapos, yung all-purpose flour. So, yun yung lahat ng napamili ko sa Giamo Supermarket today. And isi-share ko na pala yung mga napamili kong gamit kay Jack Jack. Pinabili ako ng ganito ng Hoy Quen. Ayan. So, ito. Yung walang baso, okay lang daw. Kasi, kay Jake before, naalala ko, yung ganito niya, merong parang baso. So, sabi ko doon sa Hoy Quen, kailangan ba yung may baso? Hindi daw. Basta meron daw water bottle or suito. Hindi naman daw requirement yung may baso sa kanila. So, ayan. Nabili ko lang to sa Amazon. And, yung design niya is ito. Mga cars, mga trucks. Kasi nga, mahilig si Jack Jack niyan. And, nilagyan ko na ng parang pangalan dito. Itong mga pangalan na to, pwede siya sa damit, pwede din siya sa gamit. So, nababasa siya. Waterproof. Yan. Tapos, ito yung isang bag niya na iiwan niya doon sa school. Hindi ito araw-araw dinadala. Kapag naubos yung laman nito, at saka niya lang dadalhin pa uwi. Yung mga laman nito, meron siyang mga towels. Kasi, hindi pwedeng kung saan pumunta si Jack Jack at mawala yung kanyang mga tuwalya. Ayan. So, kahit anong tuwalya lang naman si Jack Jack, basta may dala lang siyang tuwalya kahit saan siya magpunta. Solve na yun siya. Tapos, hindi ko alam kung required sa kanila yung sapatos. Pero, may nabili kasi ako sa recycle shop na maganda po yung sapatos. Tapos, nilabhan ko lang siya. 300 yen lang kasi to eh. So, binili ko nung nag-recycle kami. Size 17 na po si Jack Jack. Hindi pa talaga siya as in 17 na 17. Pero, sinukat namin sa kanya, kasya sa kanya. So, ayan o. Para pa siyang bago, diba? May konting dumi lang yung ano. So, nalinisan ko naman to ng konti. Tapos, ayan yung pangalan niya sa likod. May nakalagay din. Kasi nga, lahat ng items ng bata, kailangan may pangalan. Tapos, ito, nabili ko lang to sa 100 yen serya. Ayan. Yung mga strings na ganito. Mga maliliit na bags na may strings. So, itatanong ko pa to sa teacher or doon sa magbabantay sa Hoy Quen kung necessary ba tong sapatos at saka itong bag. Kasi wala naman sa listahan nila. Tapos, nilagyan ko na lang din ng ayan, yung seal na pangalan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit saan pwede siyang ilagay. Tapos, kailangan daw ng sombrero si Jack Jack kasi paminsan-minsan lalabas daw yung mga bata sa school. Tapos, ang ni-require sa akin is kailangan may tali siya. So, okay na yan. Ayun yung required. Sombrero na merong string din. Kasi, syempre, pag suot nila, ganito, may ano dito, may harang dito. Para pag humangin, hindi kagad mapalid na hangin. Mapalid, paano ba yun? Ano ba yun sa Tagalog? Nakalimutan ko na sa Tagalog eh.
Basta mapalid. Madala ng hangin yung sombrero ba. Tapos, sabi maglagay doon ng medyas dito sa bag and brief. Ayan, 2 medyas and 2 brief. Tapos, extra short and dahil mo sa summer na, extra t-shirt lang daw ilagay. So, ayan yung nakalagay dito sa isa niyang bag. Ito naman, nabili ko siya sa recycle shop. Para po siyang bago. 500 yen lang to mga bro. Ayan. Bago pa siya mga bro. As in, parang hindi pa nagamit. Hindi kasi siya katulad nung bag ni Kuya Jake. Nung pumasok si Kuya Jake sa Hoikuen, yung bag niya nagkakahalaga ng 4,000. Around 4,000 yen yun. 4,000 plus yen. So, nagkaroon ako na experience na marami palang bag sa recycle yung mga bata. Kaya, nung nakita ko to, pumunta kami sa recycle, nakita ko to, binili ko na kasi 500 yen lang naman siya. And ang ganda ng quality. Pwede siyang mabasa. So, kapag umulan, kapag nabasa ito, hindi mabasa yung loob. Kasi yung tela niya, parang nylon. Tapos may double lining ba yung tawag niyan? Yung para sa loob, para hindi mabasa. But anyways, ang daldal ko na naman. Numili ako ng ganito. Ito yung na-haul ko sa previous vlog. Yung pamuna sa kamay. Kasi yung hugasan nila ng kamay sa likod nun, ilalagay ito daw. Sabi nung taga doon na staff sa Hoikuen. Siyempre, maghugas ng kamay, may pamunas nila, sarili nilang pamunas. So, ayan, marami ito. Na-haul ko na yan sa previous vlog. Tapos yung baunan niya nga, na-haul ko na dito sa previous vlog. Yung kanyang kutsara, yan, nalagyan ko na rin ng pangalan. Ayan yung pangalan. Yan yung kanyang baunan. And, itong set na to, bumili ako ng isa pang set ng ganito. Bali, 2 set ito. Tapos yung kanyang kutsara at saka tinidor, kasi hindi naman siya nag-chopstick pa ngayon. Ayan, may mga pangalan din yan. Yung ano din, ayan, may pangalan din. Yung lalagyan ng kutsara at saka yung kanyang tinidor. So, ito yung magiging lunchbox niya. And ito yung lalagyan. This one, nabili ko lang to sa 100 yen serya. Mas maganda kasi yung ibang item sa 100 yen serya compared sa Daiso. And meron din yung yung watts. Tapos this one, nabili ko ito sa recycle shop. Brand new ito. Ayan. And ito naman, kailangan kasi ng apron. And sa recycle shop ako nakabili. This one, parang 500 yen ata ito. Hindi ako nagkakamali. 300 or 500 yen. Ang ganda ng quality mga bro. Parang hindi pa siya nagamit. Parang hindi kaya isang beses nagamit or hindi pa nagamit. Kasi tinanggal ko lang yung ganito kasi nga makati sa likod. So ayan, di ganyan lang siya. Ayan o. Ayan. I-clip-clip lang siya. Ayan. O yan. So, sa recycle lang to. Bali, 2 to. Nakabili ako ng isang color red, yung parang lining, and ito color white. Ayan. So, 2 yung kanyang apron. Ayan. Para pag narumihan yung isa, the next day, pag kailangan, meron pa siyang extra. And ito rin, sa recycle din ito. Unused item din ito mga bro. Naka-plastic pa kasi ito eh. Yung ano naman ito, nasa loob is yung kanyang cup, tapos yung toothpaste niya. Siyempre, yung toothbrush, may pangalan din. Tapos yun nandito naman sa outer pocket ba yan? Kailangan daw ng plastic bag. Ayan, so naglagay ako ng 2. Siyempre, nilagyan ko ng pangalan, sinulatan ko na lang. Tapos nilagay ko siya sa ziplock. Kailangan daw ng wet wipes. Ayan, nilagyan din ng pangalan yung wet wipes, harap tsaka likod. So, dito yan sa outer pocket ng bag ni Jack Jack. Ito yung mga bagay na inuuwi or parang every week, isang linggong sa school. Ito yung inuuwi. Pero itong isang bag na to, uuwiin lang to kapag wala ng laman or kapag kailangan i-change yung laman. So, yan na yung lahat ng kanyang gamit na dadalhin sa school. School yung sinasabi ko kasi parang school na din siya. Hindi siya yung katulad ng Hoikuen kasi na normal na Hoikuen na daycare. Para kasing mag-aaral din sila, parang ganun. May nap time, may aral time, may group time sila, ganun. May laro time. So, ayan. Mga dadali ni Baby Jack Jack sa kanyang Hoikuen. Papasok siya, or yung pinaka-start ng niya is May 19. First day of Hoikuen niya is May 19. Yung lunchbox pala hindi ko na ipasok. Dito rin yung lunchbox. Kasya naman dito lang. So, sabi ni Papang, bigyan lang namin ng 1 week si Jack Jack. 1 week ko siyang ihatid sundo. Then, kapag okay na yung kanyang Hoikuen, walang naging problem, at saka ako maghahanap ng work. Kasi gusto ko munang ma-assure na magiging okay si Jack Jack dun sa Hoikuen bago ako makapaghanap ng work. Kasi baka, 1 week pa lang siya, hindi naging okay, tapos nakahanap na ako ng work, parang ang dami na naman kailangan gawin, ang dami kailangan i-cancel pag ganun, di ba?
So, kailangan maging okay muna siya doon sa papasukan niyang Hoikuen bago ako maghanap ng work ko. Yun muna yung unang priority is maging okay si Jack Jack bago ako makapaghanap ng work or part-time. And hanggang dito na lang po muna yung ating vlog for today kasi mabibisi ako. Pang-apat na vlogs na to na kailangan kong i-edit na hindi ko pa po ini-edit. Kasi nga medyo makirot-kirot yung ulo ko ng mga nakaraang araw. So yun lang mga bro. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye bye for now and see you again on the next one. Bye! Sa next vlog ulit.